Open your Bibles. John chapter 6, verse 63. John chapter 6, verse 63. Akong basahon, in the spirit and quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Let's pray. Lord, salamat sa mga Kristohanon nga naa karon. Thank you, Lord, sa ilang gugma, sa pagsimba. Ako nagpray, Lord, ngay mo silang panalanginan, Ginoo, sa ilang kakugi, sa ilang pagsunod sa imong pulong, ay lakang giuna, Ginoo. Ang pagsimba, Lord, ako nagpray, ikaw mag-bless sa mensahe karon, o ikaw magagamit ka nako, wala ko'y mahimo, Ginoo, kung wala ka. So bless me, Father, in Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. The message this afternoon, a miserable flesh. A miserable flesh. Kani atong unod, kung dili ta magbantay ni ini, mo himo nato nga mahimutang miserably sa atong kinabuhing Kristohanon. So, kani atong gibasa dinhi karon, no? Ako na ning i-narrate ang story because we have no time nga atong basahon the whole chapter. No, when Jesus fed the multitude, adumdumo, yung ipakaw ng 5,000, no? The people believe him that he is from God. Mga tao nituo sila, ilaging pagtuo nga si Kristo gikan sa Diyos. Pero lahi ang ilang pangunahuna ni Jesus Christ. Now, when Jesus therefore, iyang nasabtan that they would come and take him by force to make him a king. He departed into the mountain himself alone. So, ang mga tao nagunahuna sila, kamo na ni atong pagkuan nga ginahanglan nga mahimo natong hari. So, lahi ang perception sa mga tao about ni Jesus Christ. They are thinking about murag tawhanon nga mga pangunahuna. But his disciples, nisakay sila sakayan og minguna sila sa Capernaum. Og ang mga disciples sa dihang dito sa dagat, no, nakakita sila tao walking in the sea, no, walking in the water. Og nakuyawan sila, nahadlok sila. But the man said, "It is I, it is Jesus." Yung sa ako ni, be not afraid. Og ang mga disciples, naulian sila sa ilang pagkakuyaw. Now, og diha nga nakita sa mga tao nga wala si Jesus sa lugar nga ilang giadtuan, bing apas sila sa Capernaum. Well, salamat ko sa Ginoo, we have a chance ni Jema, nakaadto mi sa Capernaum, og dito ilang nakita si Jesus. Now, but Jesus says their heart, kita siya sa mga tao nga misunod niya, og mingon siya, ming anhi mo dili aron makakita mo bilagro. Ning anhi mo aron makakaon mo. So, daghan na ingon, lisod ani pagkaistoryahan ni. Because Jesus, he knows the heart of every person, people, nga ni anha niya. Pero kita mga Kristohanon, wala tayo dili ta makakita sa mga kasing-kasing sa tao. Right? Amen? Now, Jesus knew that the people are more concerned about their flesh rather than spiritual things. And they don't have comprehension of spiritual things. Kini nga mga tawhana, ang ilang yung gitanaw, mga pagkaon para sa unod. Wala sila musunod ni Jesus Christ aron gusto sila mga espirituhanong mga butang. Gusto sila nga dunay hari nga mupuli sa Israel. Nga kani mo ni si Jesus aron mahayahay ta. Pero wala nila gitanaw ang mga espirituhanong butang. In verse 63, Jesus said, "The flesh profited nothing. There is no good thing in the flesh." Ingon si Jesus Christ, wala gyoy maayong mga butang dinhi sa atong unod. Ang atong unod dili gusto sa mga espirituhanong mga butang. Muna mga Kristohanon, diha sa ilang conviction, gusto sila musimba, pildi sila sa ilang unod. Ang atong unod gusto ta nga di tamuanin sa simbahan. Sometimes, labi naghayahay ang atong kinabuhi. Salamat ko sa mga Kristohanon. Even, even ang Ginoo nag-bless ninyo, even you don't have problem, you are committed sa pag-attend sa atong panimbahon. Amen? Apan ang uban, pagtanaw nila, okay na ko. No, they don't want to,
di sila gusto mo ana na sa church. So, ang ilang prioridad ang mga kalibutanong butang. Our flesh make us miserable if you walk in your flesh. Your life become miserable kung maglakaw ta diha sa unod. O atong unod may atong sundon, mahimo gitang miserable. O ang Diyos, dili siya mahimaya sa atong kinabuhi. That's the reason why sometimes in the church there is fighting, there is backbiting, there is division, even among pastors. That's because of the flesh. Now, we cannot understand the will of God in our lives kung naata nagpuyo sa atong unod. Our flesh, this flesh, absolutely worthless. One thing in salvation, your soul is saved, but our body are not saved. Kani atong lawas, ilubong ni sementeryo, ang atong kalag, mo'y suluban bagong lawas. When we are saved, we have a new nature, but we're also in the flesh. Naluwas na tuod, pero naagyapon ta sa atong lawas, right? Siyempre, ang naluwas na ta, pero natay old sinful nature. And that's the problem of many Christian. If we cannot control our flesh, mahimotang miserable o di ta magmadaugon sa atong kinabuhing Kristohano. Mo ni babag sa panalangin. The Bible called our flesh the old man. Our old sinful nature. The flesh cannot please God. This flesh, dili ni makaypaymaya sa Ginoo. Ini nga akong unod, naggunahunanig mga dautang butang. It is our flesh who hinder us to follow the will of God. There is no good thing in the flesh. Apostle Paul said, "For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing." In Romans 7:18. Ingon si Paul, in my flesh, there is no good thing. Kamo, unsa may inyong unhuna sa inyong flesh? Kung ma-x-rayhan pa lang ang atong mga giunahuna karon, siguro maulaw mo. Diba? Kung makita lang ang giunahuna sa flesh, ang pagkadautan sa flesh, maulawan ta. Salamat nga di mabasa ang atong hunahuna. Now, every day we need to fight our flesh. Every day. Ang mga Kristohanon, once ka luwas ka, doon na kay old sinful nature o doon na sa kay godly nature sa diyang naluwas ka. Duha na, mura kang nagbuhi o duha ka iro. Kung unsa ganing ang imong gipakaon og daghan, mao na say mo dominar. O ang imong flesh, mo imong gipakaon, mga carnal imong unahuna, doon na kay gitan-aw nga di maayo, unsa diya, mga kalibutanon imong unahuna, your new nature, which godly, is very weak. Inig-away nila, muna di kakaabot sa simbahan. Muna di kakapugong. Maunang makadunay mga butang ay mong mahimo nga dili espirituhanon, makauulaw sa anak sa Diyos. Now, it's easy to live with your flesh. We feel natural in the flesh. Kung libakon ka, it's easy for us nga mubalos, right? Because that's normal. Ang struggle kung di ka mubalos. But that's spiritual. Diba? Kamo, kung sawayon mo, daoton mo, ipos mo, unsa diha, dili maayo, ang imong nadunggan, na natawhanan nimo, gibinuangan ka, diba, natural nato nga mubalos ta. Because we're in the flesh. It's easy for us nga atong musunod ta sa unod. Sayon kayo. Pero you are struggling kung imong pugnan ang kaugalingon nimo, musunod ka diha sa kabubuton sa Ginoo. Young people, I will tell you this. Dili mo isog kung na temptation o niya musunod mo sa temptation. O ganyong classmate, no, sultihan mo nga mo na inyong buhaton, mengo pastor, abilang bakla ko. Muna panguyaban ko, di ko musugot. I will tell you, bakla gyud ka.
Ang tinuod nga isog kanang mga Kristohanon sama ni Joseph, sama ni Daniel, mo resist sila og temptation. Amen? Because a natural man, it's easy to follow in the flesh. Kung sumbagon ko, natural na ko na, mubalo sa kong sumbag. Di ba? O magdala pa kong Armalite. Ingon sila, why sukod sa balos? That's flesh, right? O mauna mga igsoon ko sa Ginoo, nga ang atong kinabuhi, Hello. So kung mabalik ang kuryente, ayaw na nagpalunga ha? Pero dito malangan. Kung mabalik ang kuryente, ipadayon na lang ko ang generator. Okay, thank you. Okay, padayon ta. Amen? Now, but the ending of following the flesh, kung musunod ta sa atong flesh, dili ta musukol niini, is destruction and shame and even death ang atong padulngan. In Galatians chapter 6 verse 8, for he that soweth to his flesh, of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. In Romans chapter 8 verse 13, for if ye live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit to mortify the deeds of the body, you shall live. And 1 John chapter 2 verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, kaning pride of life, kani sa atong flesh, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Now, in the flesh, we can accomplish nothing. Kung kita sa atong pag-alagad sa Diyos, kalibutanon, fleshly ang maghari nato in serving the Lord, we accomplish nothing. Wa gyud tay bunga ni ana. In chapter 6 verse 63, in the spirit that quickeneth the flesh profiteth nothing. Jesus said, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Now, the flesh profiteth nothing. There is no good thing in the flesh, but spiritual things is life. So atong hinumduman nga dapat kita nga sa atong kaugalingon dunay duha ka tao nga nagsulod nato. Una, the old sinful nature. Ikaduha ang atong godly nature sa dihang naluwas ta. I always thank God sa mga Kristohanon nga diin nagnalagad sa Ginoo, bisag struggle sila, bisag daghang mga pagsulay, trial sa ilang pagsimba, pag-alagad sa Dios, nagpadayon kamo. Amen?
Meaning, wala mo give up. Inyong gipildi ang inyong flesh. Now, there are 4 goals in the flesh that we cannot accomplish. Doon ay 4 ka goal sa flesh nga dili gyud ma-accomplish. Usay atong ginahuna nga ang atong flesh aton ning sundon kamo ni dapat mo ni mahitabo. No, you're wrong. If you are, if you are serving the Lord and then you are using your flesh, dili gina mo abot sa mga maayong butang ang imong higimo. Una, the flesh cannot satisfy. Number 1, the flesh cannot satisfy. We cannot satisfy our flesh. There is no satisfaction sa atong flesh. Bisag unsaon pa nato, wag ni satisfaction sa atong flesh. Letter A, number 1. Letter A, the labor of the flesh fails. The labor of our flesh fails. Wag yun, kanang maningkamot ka sa imong unod-nun nga paningkamot, mapakyas ka. Now, there is nothing wrong when you are working hard. Walay sayop niya na. Nga kung naningkamot kag negosyo, naningkamot kag trabaho para makatabang ka sa buloton sa Ginoo. Para sa imong panimalay. But there's something wrong kung naningkamot kag trabaho, naningkamot kag negosyo para pag-satisfy sa imong flesh. Ngayon ka, maningkamot kong trabaho, negosyo niya, para nako'y auto, para dako kong balay, para magsuroy-suroy ko, Kristohano na ka. Ang Kristohanon, doon na tayo dalan nga giagian. Na dili na itugot sa Ginoo kung dili matarong ang imong pagtrabaho para lang sa imong flesh, dili para sa mga espirituhano mga butang. Nataot na nini kalibutan na aron mo trabaho ta para pag-angkon sa daghang mga butang. Apan ang atong desire pag-angkon sa mga butang walay katapusan because our flesh cannot satisfy. Siguro maingon ka, nindot unta kay na nakoy balay no? Nya gwapo akong balay, simento. Sa may istorya mi brother Rene, siya nindutan no nasa balay, nasa auto nga gamay, ang iyang katong auto nga sana. Kanang gamay bang auto ba? Sige na gamay nga auto? Ha? Oh, Puigo. Puigo na? Puigo. Puigo na? Wigo. 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 Pero na kay Wigo, misa gamaya po na ni. Oy. Na kay balay sa. Mahintag na ako'y balay nga kanang duhala ka buok. Kwarto niya naay alad, pero pag naanak kay sa pati man dahil, gwapo magining dako-dako. Hangtod na nakay wagyoy katagbawan ang flesh. Imo ra nang una-huna. So, be careful of your flesh. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. He that loveth silver shall not satisfy with silver, nor he that loveth abundance will increase. This is also vanity. Solomon said in Ecclesiastes chapter 1 verse 3, what profit hath a man of his labor which he taketh under the sun? Kung magtrabaho ka, maningkamot kag hago para lang sa imong kaugalingon, pagtagbaw sa imong unod, nasayop gyud kaniyana. Wala gyud satisfaction. Ang pag-angko nimo sa mga butang, hinaot ta nga ang imong paningkamot, gibutang nimo sa imong kasing-kasing, Lord bless me because I want to help. Gusto ko mahimong blessing sa uban. Tanaw na to Ecclesiastes chapter 2 verse 3. Ecclesiastes chapter 2 verse 3. Mao ni usa ka tawo nga pinakadato kay nga tawo, grabe. Naa niya ang gahom unsay ang gisulti. I sought in my heart to give myself unto wine, yet acquainting mine heart with wisdom, and lo, lay hold on folly, that I might see what the good for the sons of men, which they should do under heaven all the days of their life. I made me great works, I builded me houses, I planted me vineyards, I made gardens and orchards, I planted trees in them of all kinds of fruits.
I made me full of water. The water therewith, the wood that bringeth forth trees. I got me servants and maidens and had servant born in my house. Also I had great possession of great and small cattle above all that were in Jerusalem before me. I gathered me also silver and gold, the peculiar treasure of kings and of the provinces. I got me men singers and women singers, and the light of the sons of men as musical instrument, and that all or cert. So I was great and increased more than all that were before me in Jerusalem. And also my wisdom remained with me. Verse 10. And whatsoever mine eyes desire, I kept not from them. I withheld not my heart from any joy, for my heart rejoiced in my labor, and this is my portion of my labor. Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity, vexation of the spirit, and there was no profit under the sun. Maigsoon ko sa Ginoo, kung unsay imong ginahimo para nining kalibutana, para sa kaugalingon lang nimo, wala yun na'y katagbawan. Ini katiguang nimo, maingon siya, wala day na'y kapuslanan. What you did for Christ, it will remembered, and you will be rewarded. Amen? Wa gyoy kapuslanan kung maningkamot ko, madato ko pag-ayo, daghang kog kwarta. Abot ang panahon nga ako nang biyaan mo ko, wala gini kapuslanan. But every souls nga imong nadala sa tiilan sa Ginoo, magpabili na siya. So, isa kung saon ni mong paningkamot, di ka matagbaw. Why katagbawan ang flesh? Bosa, you feel, mawala ka. Yung kasayang radi ay. Muna kung maningkamot, para sa Ginoo. Amen? Number 2. The lust of the flesh fails. The lust of the flesh never satisfied. The more ang tao mutugyan sa iyang lawas sa pagpakasala, the more siya magtinguha sa grabing pagpakasala. Because the flesh never satisfy. Kung dili ka muundang sa imong sala karon, guyuron ka sa imong unod sa grabe pa nga klase sa pagpakasala. Okay raman, pastor. Okay raman ni. Wa may nakabaluan ni. You need to stop. Because your flesh mo'y muguyod nimo sa lain pang grabe nga sala. Mamakak sa lang ka karon. Gamay nga pagmamakak. You used to do it. Tapos mangawat na ka, and you used to do it. Tapos mangilad na ka, hantod, mapriso na ka. So, dapat awayo na to atong flesh, o sa atong sala karon. Kaya ang flesh mo, dala na to sa grabe na pagka makasasala. In Proverbs 23 verse 21, for the drunkard and glutton shall come to poverty, and drunkenness shall clothe a man with rags. Ang pangibog sa unod, mubira nimo sa grabing kasakitan. And Romans chapter 6 verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body, and you should obey it, the lust thereof, neither yield in your members an instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your members an instrument of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. What then shall we sin? Because we are not under the law, but under grace. Forbid. Dili na to papuyon ang sala sa atong kinabuhi. Pinaagi sa dili pagsunod sa pangibog sa unod. Ang mga Kristohanon, every time, sometimes we have doon na tayo mga temptation sa kinabuhi. Amen? Dapat mo fight ni ini. Kay mauni gamiton sa yawa,
nga kita dili ta magamit sa Ginoo. Mahimutang miserable. You know, salamat sa Ginoo nga gitagaan mo kadaugan. I know it's a battle in our flesh between sa atong musimba ba ta o dili ba, right? Init ba ya? Sa init o hindi lang ko musimba. Salamat ko sa Ginoo nga naa mo. Nadaog ninyo ang inyong flesh, niabot mo sa simbahan. Pero dapat atong awayon ang atong unod. Ayon ka pastor, gusto nako ingon ani ang akong ang imong unod murag imong yung gipatambok ang imong unod musangpot na sa grabe nga kasalanan. Kung imong patuyangan ang imong unod, muguba hantod nga di na ka ma-repair. Young people, remember this. Be careful about your flesh. Ayaw dula-dulai ang sala. Kaya ang sala, gadalag o grabe nga dautan, mga dili maayo nga moabot sa imong kinabuhi. Now, learning of the flesh. Number 3, learning of the flesh fails. Now, our world today filled of smart and wise people, but they cannot solve the problem of this world. The more nahimo silang manggialamon ning kalibutan, the more nahilayo sila sa Dios. Kita mo sa atong naso, daghan na kay mga bright. Nasulbad ang mga korupsyon. Wala. It is you and against, usahay kita diri sa kuan, sa Pilipinas, ato makita nga, if you are against homosexuality, ikaganahag bayo, tumboy, they will tell you that that social discrimination, and that's unprofessional. Dili ka professional. Na you are branded as bad citizen. Mao na sa kalibutan. Pero, sa pagkatinood, dili na maayo magbayot, magtumboy. Amen? We're against it. Because of the Bible. Pero sa kalibutan, unprofessional ka kung against ka sa bayot o tumboy. Murag dili ka maayo nga tao. Kana sa kalibutan na. So di na to na matuwis. Ang Ginoo dili sala na nga magkinabuhi ka nga bayot, magkinabuhi ka nga tumboy. Amen? Ecclesiastes chapter 12 verse 12 to 13. Unparted by this, my son, be admonished and making many books, there's no end, much study and weariness of the flesh. Let us not hear the conclusion of the whole matter, for fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Walay katapusan ang paghimo og mga libro, and much study in the weariness of the flesh. Why? Because the flesh cannot satisfy. Daghan ang mga tao sigig tuon, sigig himo og libro, pero nagkasamot ang problema sa mga tao sa kalibutan. Ayaw saligi ang kahibalo sa imong unod. Apan saligi ang gahom sa Dios. Don't trust the wisdom of this world, because God never used you kung muna imong saligan. In 1 Corinthians chapter 1 verse 25, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. For ye see your calling, brethren, how that many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things in this world to confound the things which are mighty, and base things of the world, and these things which are despised hath God chosen, all things which are not, to bring to note these things that are, that no flesh should glorify in His presence. Usahay ang atong gitanaw, no, siguro
atong pilion nga tan-aw nato gamiton ni sa Ginoo kay there's nothing wrong sa education. Ako gi-challenge ta mo mga batanon, mahuman ka mo eskwela. Amen. Pero mga ginikanan, ayaw ibutang ninyo ang pagsalig sa kaugmaon sa inyong mga anak kung nakahuman sa eskwela ug wala. Ayaw ibutang ang imong pagsalig ngayon siya ako wala ko maayog yung kong kaugmaon kay naka-eskwela ko. Bahala gulay Ginoo kay naka-eskwela ko. Kamo kay wa mo ka-eskwela. Hala, pag faithful lang mo sa Ginoo kay maluoy ang Ginoo nimo. Nasayop mo diha. Some people, they are proud because they think about kung daghan sila natun-an, mas kabalo sila, mas panalanginan sila. Ayaw ninyo saligi ang inyong flesh. Saligi ninyo ang Ginoo. Amen? Number 4, the letting of the flesh fails. Natao taning kalibutan nga gusto ta kitay sundon, kitay maguna, di ba? Di ba naman? Pagkita na mag-basketball, mag-away gyud. Kay gusto gyud mo daog. Pag mapildi, inon dayon, kamagod ang referee, bias. Kaya napildi man. Daghang kay mga rason. Kaya dita mo dawat nga ubusta. Sa unod na siya, musa ka mo, kung mapildi mo, sport lang. Amen? Kaya sa flesh na, awayon ang referee. Grabe. Ano man na sa unod, di na ka makapahimaya sa Ginoo. Gusto nato ipataas ang atong kaugalingon. But the Bible says in James chapter 4 verse 10 to 11, humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Speak no evil, no one to another, brethren. He that speaketh evil his brother is judges his brother. Speaketh evil of the law and judges the law. But thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. And 1 Peter chapter 5 verse 5 to 6, likewise younger submit yourself unto the elder. All of you be subject one to another, and be clothed with humility. Isulob nimo kining pagka mapainobsanon. For God resisteth the proud, but He giveth grace to the humble. Dito mahadlok niya na. Ngayon sa imong buhaton mo resist ang Ginoo nimo kung di ka magpaubos, no? Pero iyang taga-agrasya ang nagpaubos. Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Kung nagpataas ka karon, dili gyud ka magpaubos, mas worse pa ang imong unahan sa kinabuhi. Pero imong pilion ang pagpaubos karon, ipataas ka sa Ginoo. Amen? Murag di mamumuimin diya. Gusto sa Dios nga si Kristo ang atong ipataas, dili ang atong kaugalingon. Ang Dios magbunal kanato kung atong ipataas ang atong kaugalingon. God resisted the proud, but He giveth grace to the humble. Tanaw nato ni si King Nebuchadnezzar, nga grabe ang iyang panginambog. Daniel chapter 4 verse 29 to 30. At the end of the 12 months, he walked in the place of the kingdom of Babylon. The king spake and said, it is not this great Babylon that I have built for my house, for the house of the kingdom? By the might of my power, for my honor, of my majesty? Iyang ipataas ang iyang kaugalingon. Ingon siya, he said, is it not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom? By my might of my power and for the honor of my majesty? Sa tanawa? Di ba? Ako mo'y naghimo ni ini. Nalimot siya nga ang Diyos mo'y naluoy rang niya, nagtabang niya. Nga wala ang Ginoo wa say mahimo. Nakalimot siya nga ang Diyos mo'y naghimo niyang bantugan. Nakalimot siya nga pagpasalamat sa Diyos pag-uli og dungog himaya sa Diyos.
Tungod sa iyang pagpataas sa iyang kaugalingon, nausab ang iyang panagway. Gitubuan siyag balahibo sama sa agila. Mitubo ang iyang kuko o mukao na siyag mga sagbot. Niya, nagpalayo na siya sa mga tao. Grabe, hari. Halangdon nga hari. Grabe kaayo siyag nahimo sa iyang kingdom. Madaugon nga hari. Kung pag-abot niya sa iyang palasyo, nanghambog siya. Sa di ba kanitanan tungod ni sa akong gihimo? Nausab siya. Gitugot sa Ginoo nga doon na say allergy nga grabe kayo. Hantod ang iyang kaunon. Wa na. Sagbot na ang iyang kaunon. Nitago na siya sa mga tao. Think about that. Inaot na maigsoon ko sa Ginoo. Nato mga Kristohanon, dili nato ipataas ang atong kaugalingon, kundi ang Diyos mo'y atong ipataas. Amen? Another verse, Acts chapter 12, verse 21. And upon the set day, Herod arrayed in a royal apparel, sat upon the throne and made the oration unto them. And the people gave shout, saying, "It is the voice of God, and not of man." And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worm and gave up the ghost. Grabe. Si Herod, sisinggit ang mga tao. This is the voice of God. Grabe, maayo siya mo diskurso. Grabe. Unya, wala niya pasalamati ang Ginoo. Doon na gayoy mudayo ninyo, grabe no, maayo kay ka. Pasalamat tayo sa Ginoo. Delikado o ang Ginoo, imong dawato na, mao na gusto sa flesh, ipataas ta. Paigsoon ko sa Ginoo. Sometimes, no, ang atong ganahan, mga tao, dahigunta, niya, og naaga ni mo mo kontra na ito, siya, di na ko niya, ana. Gitugot na sa Ginoo. Para iya patang ipataas, para iya patang mapanalanginan. Kay moabot unya nato nga ang atong flesh mo kuansad kanang mo pasigarbo sa delikado ta. Now in 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourself therefore under the mighty hand of God, and he shall let that he may exalt you in due time. Letting of the flesh fails. There are 4 goals in the flesh that cannot satisfy. Una, the flesh cannot satisfy. Number 2, the flesh cannot be justified. Ato na yung padayunon sa sunod nga Domingo. Amen? So, naoto tayo mga igsoon ko sa Ginoo, ha? Doon na kayo mo daig na to, ayaw gininyo dawata na, ina ang Ginoo, mo'y naghimo ni ana. Ayaw po, bitaw, sakto yun ka. Ako na good ni. Ha? Kung doon ay kadaogan sa church, isa wala pa ko diya. Wala unta na sila diya. Ayaw. Wala tayo mahimo, wala ang Ginoo. Sa mata sa Ginoo, we are nothing. We are sinners. Saved by grace. Kanya karon magpatay pag pinatas anay ta og abilidad. Una kanang atong flesh, ato nang bantayan. Kay normal na sa atong flesh manghambog. Ang flesh nato, mahimo nang mo'y makaingon nga magmiserable ang atong kinabuhi. Mahimo na nga muna, di na ta i-bless sa Ginoo because of our flesh. So kanang goal sa flesh, dili gid na mahitabo. Feels mapildi na, mapili gina, mahitabo sa imong kinabuhi. So, dalaygon ang ngalan sa Diyos. Matuta sa atong